Hi everyone! Maayong adlaw. For today's video ay tuturuan ko kayong magluto ng tabirak at ayan na po, binalatan ko na po lahat ang kamuti, ang balanghoy, ang gabi at may saging po yang aking ginagawa. O di ba masarap talaga pag nagtabirak kayo ay may saging. At pagkatapos kong nabalatan, ayan na, hiwain na natin silang lahat ng maliliit at hindi natin isama. Dapat ang balanghoy kasi kudkurin natin yan para bilog-bilugin. Kasi masarap talaga pag binilog-bilog mo, parang din siyang parang yung yung tapioca at saka yung yung sago ba mga lalabs, parang ganun siya. So gayahin nyo ang aking gawa, o diba? So hiwa-hiwa time muna tayo. Ayan po. So binilisan ko na lang mga lalabs para madali, o diba? Ganyan po ang pagluto ng taberak. At dahil kulang yung gabi natin at ayan, nagkuha ako dyan sa paligid namin. Nasa likod lang po yan ng bahay namin. Madami po dyan. At saka mga lalabs, napakalabo po niya. At kumuha pala ako ng dalawa. So ayan na po ang dalawang gabi na nakuha ko sa likod ng bahay. Ito na po ang balanghoy. Nilagyan ko siya ng sindral kasi tapos na po siyang nakudkod. Nabanggod ba mga lalabs? Ano ba yun sa Tagalog ng nakudkod mga lalabs? So basta yun na yun. Pagkatapos nalagyan ng sintral, ayan na, bilog-bilugin na natin ng maliliit para masarap talaga siya pag nasama natin sa ating taberak, o di ba? Ayaw kong hiwa-hiwain yung balanghoy mga lalabs. Gusto ko talaga is bilog-bilugin siya kasi masarap po talaga ganyan kaliit, o di ba? So yan talaga ang gusto ko pag nagluto ako ng taberak kasi para siyang yun ngang sago, magkapareho sila. Kaso lang ang sago may kulay, 'di ba? At ayan na po lahat ng aking nagawa, 'di ba? Ang dami-dami mga lalabs. At ayan na din ang kamuti, ang gabi. Ayan, pinagsama-sama ko na sila lahat at ang lubi, niyog na binili ko na nagkagud-kagud na siya daan. Tapos na siyang ready na siya at ang pilit na bigas. So dapat may bigas talaga na pilit para masarap ang ating tabirak, para malapot talaga siya mga lalabs. So yun po yun. At syempre, hindi pwedeng wala ang saging. Ayan po, yan po ang nagpapasarap. Sana nga meron ding langka. Kaso nga lang hindi ako nakapabili kasi mabango po yung langka. Hindi na kailangang maglagay tayo ng vanilla. So nilagyan ko pala ng vanilla ang aking luto ngayon. At ayan na po, nilagay ko na po muna yung sago at landang. Yun, una po silang nilagay. Ayan, luto na sila. So unang-una nyo po talagang yan, pakuluan yan. Yan po talaga ang una bago ang kamuti, ang gabi, ang saging, yun, ang balanghoy. Nilagay ko na din, balanghoy pala muna yan. Isa-isa ko silang nilagay lahat ang balanghoy. Isa-isa. At saka pag naglagay kayo sa balanghoy, wag nyong halo-haloin. Kasi masira yan o hindi na siya bilog-bilog. So mamaya na pag naluto na siya, pwede nang haluin kasi luto na. 'Di ba? Nakadikit na siya, 'di ba? Yun, ganyan pagluto mga lalabs. At ayan na po, tinakpan muna natin. At ayan, kuha tayo ng sentral. 1 kilo pala ang aking nilagay kasi lagyan ko pa siya ng isang kondensada mga lalabs para masarap talaga. At dahil luto na po yung balanghoy na bilog-bilog, ayan, nakita nyo ba yan mga lalabs? Luto na po siya, ayan, parang sago na siya. Ilagay na natin ang bigas. Isama-sama na natin lahat ang bigas, ang gabi at kamote, ang saging. Yun, dapat isama-sama nyo na yan paglagay para sabay-sabay din silang maluto. Hindi pwedeng ihuli nyo yung saging mga lalabs kasi pangit yung hilaw ang saging. Ayan po, so ganyan lang po. At saka hindi nyo siya halo-haloin kasi didikit po yan sa ilalim ng kaldero. Ayan po ako nagluluto. So carry ko lang yan. Sanay na sanay. At ayan po ang saging. Sabay-sabay na yan siya lahat mga lalabs ha. O ganyan talaga pag nagluto ako ng tabirak, ganyan talaga ako magluto. Ayan po. Ayan na din ang ating niyog. Ato na siyang kupuson. Ano ba sa Tagalog ang kupuson mga lalabs? Hindi ko alam. Basta yun na yun. Parang ginanyan nyo ba? Hindi ko talaga alam kung anong Tagalog sa kupusin ba o ganyan. So yung first na gata mga lalabs is piso siya. Itabi nyo muna.
So ayan na po, tinabi ko na siya kasi panghuli mo yang lagay sa ating tabirak. Hindi mo muna yan ilagay ngayon na nag-ano ka pa, nagluto ka pa. Panghuli na talaga, yung last na talagang para anuhin nyo na, tanggalin nyo na sa apoy, o di ba? So yan muna, itabi nyo muna yung pinaka first na gata sa niyog. So ang niyog pa lang nilagay ko mga lalabs is 2 piraso. So pag marami ang inyong tabirak, so kailangan 4, 3 ang inyong ilalagay na niyog kasi hindi masarap pag kunti lang po yung niyog. So kailangan maraming niyog, at ang aking niluto ngayon kunti lang naman siya, kaya 2 niyog lang talaga ang aking binili. So nagbili na ako ng sama na yung pagkagod niya, so hindi na kami nahirapan. So yun po yun, at yan naman po ay ang pangalawa. So kailangan una natin yang ilagay kasi napakalapot po ng aking taberak. So ayan na po, nilagay ko na po ang pangalawang gata. Kailangan nyo po yung unahin paglagay bago nyo timplahan para naman marami ang kanyang sabaw kasi napakalapot na po ng aking taberak. Ayan po, nilagay ko na po lahat yung pangalawa ko pong kupos ng gata. So ganyan lang po para mas maganda siya tignan mga lalabs na madami siyang sabaw, di ba? Kasi ibibinta ko to mga lalabs, so pangbinta talaga ito, o di ba? Ayan po, tingnan niyo ang itsura niya mga lalabs, di ba? So ayan na, pagkatapos kong nalagay yung pangalawang gata ay nilagyan ko na siya ng sentral. So 1 kilo pong sentral ang aking nilagay mga lalabs. So ayan, okay. So ganyan po pag nagtabira kayo, kailangan talaga palagi nyo siyang tignan. At ayan na din, lagyan natin ng vanilya para mabango, o di ba? Yan po ang sekreto na mabango ang ating taberak ngayon. Pero pag may nangka kayo, pwede nang walang vanilya kasi mabango na po talaga ang nangka sa ating tabirak. At lagyan natin ng 1 pirasong condensed na gatas kasi yan po talaga ang nagpapasarap. At saka hindi nyo nakita ang paglagay ko ng asin, nilagyan ko pala yan ng asin. So half kutsarita lang po para magbagay yung lasa niya, yung tamis at saka maano sa alat mga lalabs. Ganun po ang sekreto. At ayan na po, dahil lutong-luto na talaga siya, no? Ilagay na natin ang panghuli kasi nakatimplahan na po yan. So masarap na po siya, at nilagay ko na pala ang panghuling gata. Yun po, medyo kunti-kuntian nyo ng dyan sa may apoy. Tsaka tapos na siya agad, o diba? Luto na po yan. Ayan na po ang kanyang hitsura, o diba? Ang sarap na po mga lalabs. At ayan na po ang finished product. Ang dami na pong bumibili. Thank you so much sa mga nagbili po ng aking taberak po. At ayan po ang aking pamilya, si tatay, si mama, si ati dadang, si lalab, si ati kakat, at nakakain na din po yan sila. So ayan po, punong-puno po yan. Ang dami na pong bumili mga lalabs. Thank you so much talaga sa nagbili ng aking taberak. At yun lang, bye!